Ang mga importanteng tao sa atin ay ang mga taong mahal natin. Pero mamahalin mo pa nga rin ba sila kung sila mismo ang umaapak sa ating pagkatao? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng babaeng si Camille. Napakamaaliwalas ng umaga. Ang asul na langit ay walang bahid ng ulap at ang simoy ng hangin ay mayroong halong pabango ng mga bulaklak na inihahanda para sa kasal. Sa loob ng simbahan, puno ng tuwa ang puso ni Camille habang nakatayo sa harap ng altar. Suot ang kanyang maputing bestida. Sa tabi niya, nakangiti si Harold, ang lalaking pangarap ng maraming babae. Pero siya pa nga rin ang pinili nitong pakasalan. Parang panaginip lamang ang lahat. Simula pagkabata, pinangarap na nga niyang magkaroon ng isang masayang pamilya. Lumaki si Camille sa hirap. Pero hindi yun naging hadlang sa kanyang pangarap na makatagpo ng lalaking nagmamahal sa kanya. At ngayon, nasa harap na nga siya ng altar. Hawak ang kamay ni Harold. Pakiramdam niya, natupad na nga ang lahat ng kanyang mga pangarap. Ikaw ang pinakamagandang babae, Camille. Bulong ni Harold habang nakatitig sa kanya. Napangiti naman siya kaagad at marahang pinisil ang kamay nito. At ikaw naman ang pinapangarap mong maging asawa, Harold. Sagot niya. Puno ng pag-ibig ang tinig. Noong ipahayag ng pari na silang dalawa ay ganap na nga mag-asawa, umalingaw-ngaw ang palakpakan at hiyawan ng mga bisita. Sa labas ng simbahan, sinalubong sila ng pagbati ng kanilang mga kaibigan at pamilya. Camille, ikaw na talaga ang nanalo. Inggit na inggit ang buong bayan sa'yo. Biro ng kanyang matalik na kaibigan na si Marga. Ang dami kayang babaeng nagkakagusto kay Harold, pero ikaw talaga ang pinili niya. Napatingin si Camille sa kanyang asawa. Napakagwapo nito, matangkad, at mayroong matibunong pangangatawan. Bukod sa kagwapuhan, mabait nga rin ito at matalino. Isa rin siyang negosyanteng may-ari ng isang matagumpay na kumpanya ng real estate. Maraming nakakagusto sa kanya, pero siya nga talaga ang ginusto nitong paksalan. O bakit parang lumilipad naman ang isip mo? Tanong sa kanya ni Harold. Wala. Ang saya ko lang talaga. Sagot naman ni Camille. Simula ngayon, honey, ikaw na ang buhay ko. Ikaw lang ang pinakmamahalin ko. Wika ni Harold bago siya muling halikan sa noo. Buong akala niya ay isang perpektong buhay may asawa ang naghihintay sa kanya. Sa unang 6 na buwan ng kanilang pagsasama, punong-puno ng saya ang kanilang tahanan. Magkasamang nagluluto ng agahan si Camille at Harold tuwing umaga. Madalas nga rin silang mamasyal sa iba't ibang lugar. Sa tabi ng dagat, magagandang restaurant, at kung minsan ay sa ibang bansa pa. Alam mo Camille, napakaswerte ko talaga sa'yo. Sana lagi tayong ganito. Masaya. Sabi ni Harold habang naglalakad sila sa isang dalampasigan. Oo naman, basta tayong dalawa. Maging masaya tayo. Walang bahid ng pagkaalinlangan si Camille noon. Para sa kanya, natagpuan na nga talaga niya ang lalaki nagmamahal sa kanya habang buhay. Pero makalipas pa nga ang ilang buwan, bigla na lamang din niya napansin ang pagbabago ng kilos ni Harold. Madalas na nga itong ginagabi ng uwi. At kapag tinatanong niya ito kung saan galing, palaging trabaho lamang ang sagot nito. Isang gabi, naghintay siya sa pagkainan. Pero 2:00 na nga ng madaling araw noong umuwi si Harold. Lasing na lasing ito sa alak at halos hindi na nga rin makalakad ng maayos. Harold, saan ka galing? Bakit ngayon ka lang nakauwi?
Napatingin ito sa kanya, halatang naiinis. Ano ka ba naman, Camille? Di mo na kailangan itanong. Trabaho to. Trabaho? Pero bakit lasing ka? Tigilan mo na ako, pwede ba? Galit na sagot nito bago pumasok sa kwarto at pabagsak na humiga sa kama. Dahil sa pagmamahal, inisip na lamang ni Camille na pagod lamang sa trabaho si Harold. Pero habang lumilipas pa nga ang mga linggo, lalo ring lumalala ang sitwasyon. Mas madalas na nga itong umuuwing lasing at halos hindi na nga rin siya nito pinapansin sa tuwing nasa bahay ito. Isang gabi, habang inaayos niya ang mga damit ni Harold, may napansin siyang kakaiba sa kwelyo ng suot na itong polo. Isang pulang marka ng lipstick. Napalunok siya at napatingin sa salamin. Hindi naman siguro. Bulong niya sa kanyang sarili. Pero hindi nga rin niya mapigilan ang mabilis na tibok ng kanyang puso. May kutob siyang may nangyayaring hindi maganda. Pero hindi rin niya kayang tanungin si Harold. Hanggang sa isang gabi, nagdesisyon nga siya na sundan ito. Sinabi ni Harold na mayroon nga siyang business meeting. Pero noong sundan niya ang sasakyan nito, nagtak siya noong tumigil ito sa isang bar. Nagmamadali siyang lumabas ng kotse at sumilip sa loob ng bar. At doon nga niya nakita ang bagay na tuluyang bumasag sa kanyang puso. Si Harold may kasamang ibang babae. Mahigpit ang yakap nito sa babae at masayang-masaya nga sila habang nagtatawanan. Parang biglang gumuho ang kanyang mundo. Hindi na rin niya napigilan ang kanyang sarili. Pumasok siya sa loob ng bar at lumapit kay Harold. Harold! Nagulat nga ito noong makita siya. Camille? Sino siya? Tanong niya. Itinuro ang babaeng kasama nito. Napatingin si Harold sa babae at ngumisi. Camille, hindi mo na kailangang malaman. Harold, anong hindi? Asawa mo ako. Ngumiti lamang ito na tila wala siyang halaga. Ano ngayon? Nanginginig siya sa galit at sakit. Paano mo nagawa sa akin to? Tumawa lamang si Harold. Camille, alam mo ba talaga? Ikaw lang ang babaeng kailangan ko? Nakakasawa rin minsan, Camille. Kaya ito, kailangan ko rin humanap ng iba. Pinilit niyang pigilan ang luha, pero hindi nga niya kinakaya. Mahal kita, Harold. Pero bakit mo ako niloko? Bakit mo ginagawa sa akin to? Napabuntong hininga si Harold at tumingin sa kanya. Camille, isa kang simpleng babae. Hindi ka nga nakapagtapos ng pag-aaral eh. Wala kang pangarap. Sa totoo lang, parang pagkakamali talaga na ikaw ang pinakasalan ko. Hindi talaga mawari ni Camille ang sakit na kanyang nararamdaman sa mga oras na ito. Wala ka narating, Camille. At sa totoo lang, hindi na rin kita mahal. Dagdag pa ni Harold. Dahan-dahang napaatras si Camille. Pakiramdam niya, tinatanggalan siya ng hangin. Ang taong minahal niya ng buong puso ay wala na pagmamahal para sa kanya. Napuno ng katahimikan ng paligid. Hindi na nga niya kayang manatili pa doon. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng bar. Pinipigilan ng pag-iyak. Noong makarating siya sa kotse, doon na nga siya tuluyang bumigay. Umiyak siya ng umiyak habang nasa isip ang mga sinabi ni Harold. Isa kang simpleng babae. Wala ka narating. Yun ang mga paulit-ulit
na naaalala niya sa mga sinabi ni Harold. Pero sa halip na tuluyang malugmok, may isang bagay na nagising sa kanyang puso. Isang apoy ng determinasyon. Hindi. Bulong niya sa kanyang sarili habang pinapahiran ang luha. Hindi ako mahina. At sa puntong yun, nagdesisyon na nga siya sa kanyang sarili na magbago na. Sa halip na habulin ang isang lalaki na hindi nga siya kayang pahalagahan, pipiliin na lamang niyang mahalin ang kanyang sarili. Hindi na siya papayag na malitin siya ng kahit na sino. At sa gabing yun, isinilang ang isang bagong Camille. Isang babae na hindi na kailanman magpapatalo sa sakit at pang-aapi. Madilim ang silid. Tanging ang liwanag lamang mula sa maliit na lampshade ang nagbibigay liwanag sa kanyang paligid. Nakaupo si Camille sa gilid ng kama, nakayakap sa kanyang sarili habang walang tigil ang pagtulo ng kanyang luha. Ilang araw na nga siyang ganito. Walang ganang kumain, walang ganang bumangon, at parang naubos na ang lahat ng kanyang sigla sa kanyang katawan matapos siyang iwanan ni Harold. Naaalala pa rin niya ang masasayang sandali nila noon. Ang mga yakap, halik, at matatamis na pangako. Hindi niya inakala na ganito kabilis magbabago ang lahat. Hindi na kita mahal. Parang echo sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Harold. Paulit-ulit na parang sinasadyang ipaalala sa kanya kung gaano siya kaliit sa paningin nito. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Pilit na pinipigilan ang sakit. Hindi. Hindi ako dapat ganito. Mahina niyang bulong sa kanyang sarili. Biglang kumatok ang kanyang matalik na kaibigang si Marga. Camille! Please! Buksan mo naman tong pinto. Lumabas ka na dyan. Alam niyang nag-aalala na ito sa kanya. Ilang beses na itong pupunta sa kanyang bahay, pero palagi niyang tinatanggihan ang presensya nito. Pero sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay hindi na nga niya kayang mag-isa. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ng pinto. Sa sandaling nakita siya ni Marga, nanlaki ang mga mata nito. Diyos ko naman, Camille! Ano nangyari sa'yo? Maging siya sa kanyang sarili ay hindi na nga rin niya namalayan na ganito na pala ang kanyang itsura. Magulo ang buhok, malalim ang eyebags, at maputla ang kanyang balat. Bigla siyang niyakap ni Marga. Halika nga dito, Camille. Please, tama na. Hindi mo deserve to. Doon na nga siya tuluyang bumigay. Niyakap niya ng mahigpit si Marga at muling umiyak sa balikat nito. Hindi ko alam, Marga. Bakit ako hindi naging sapat? Ano bang mga pagkukulang ko? Lahat naman ibinibigay ko. Hinawakan ni Marga ang kanyang magkabilang balikat at tinitigan siya sa mata. Camille, makinig ka sa akin. Wala kang pagkukulang. Hindi ikaw ang may kasalanan. Si Harold lang problema. Hindi mo na kasalanan kung hindi niya nakita ang kahalagahan mo. Nasapat ka na. Napayuko si Camille. Alam niyang tama ang kanyang kaibigan. Pero hindi pa nga rin niya maiwasan na sisihin ang kanyang sarili. Pero Marga, sabi niya, wala akong narating. Sabi niya, wala akong halaga. Galit na bumuntong hininga si Marga. Ano? Wala kang halaga? Camille, hindi basihan ng halaga ng isang tao ang pagkakaroon ng diploma o malaking negosyo. Ang halaga mo ay nasa puso mo, sa kabutihan mo. At kung iniwan ka ng isang tao
na hindi nakikita yun. Hindi ko nawalan. Siya ang nawalan. Napaisip si Camille. Hindi ikaw ang nawalan. Siya talaga. Malaking kawalan ka. Matagal siyang nanahimik. Ilang minuto lamang, pero pakiramdam niya ay isang habang buhay ang lumipas. Hanggang sa isang bagay ang pumasok sa kanyang isipan. Isang pangarap na matagal na nga niyang isinantabi. Dahan-dahan siyang tumingin kay Marga. Marga, paano kung simulan ko ulit ang buhay ko? Napakunot noo si Marga. Anong ibig mong sabihin? Lumunok si Camille at muling tumingin sa kaibigan. Noon pa man, alam mo naman, di ba? Gusto ko na maging sundalo. Yun talaga ang pangarap ko. Natahimik si Marga sa kanyang sinabi. Halatang nagulat ito. Bata pa lang ako. Pangarap ko na talaga na maging alagad ng batas. Pero hindi ko tinuloy. Kasi akala ko sapat na may nagmamahal sa akin. Ngayong nawala na si Harold, ayoko manatili sa ganitong kalagayan. Ayoko pang maulit na ulit ang mga nangyari. Nanlaki ang mga mata ni Marga. Pero makikita ang bahagyang ngiti sa kanyang labi. Camille, alam kong hindi magiging madali yan. Pero kung yan talaga ang gusto mo, susuportahan kita. Marami ang susuporta sa'yo. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming araw, isang maliit na ngiti ang lumabas sa labi ni Camille. At doon na nga nagsimula ang kanyang muling pagbangon. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Sa unang pagkakataon, bumangon siya mula sa kama na mayroong determinasyon sa kanyang puso. Inayos niya ang kanyang sarili, naligo at nagbihis ng maayos. Hindi na nga siya mukhang sirang babae. Bagkus, may apoy na nga sa kanyang mga mata. Pagkatapos niyang mag-almusal, nagtungo siya sa pinakamalapit na recruitment center para sa mga nagnanais na maging sundalo. Habang nasa pila, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Kaya ko ba talaga to? Tanong niya sa kanyang sarili. Pero noong maisip niya ang mukha ni Harold at ang mga pangungutya nito sa kanya, agad siyang nagkaroon ng lakas ng loob. Oo, kaya ko to. Hindi na ako ang dating Camille. Noong siya na nga ang sumalang sa pagsusulit, ibinuhos talaga niya ang lahat ng kanyang lakas at tiyaga. Hindi naging madali ang proseso. Mayroong pisikal na pagsasanay, matinding mentalidad ng pagsubok, at pagsusuri ng kanyang kakayahan. Maraming beses na nga siyang muntik na sumuko, pero palagi niyang iniisip ang dahilan kung bakit siya nagsimula. Pagkalipas ng ilang linggo, sa wakas inatanggap na nga rin siya sa training program. Miss Camille Santos, congratulations! Natanggap ka na sa basic military training. Halos hindi nga siya makapaniwala. Hindi niya mapigilang mapaiyak sa saya. Ito na nga ang simula ng kanyang bagong buhay. Noong mabalitaan ni Marga ang magandang balita, tuwang-tuwa nga rin ito para sa kanya. Hindi ako makapaniwala, Camille. Isa ka ng ganap ng sundalo. Nag-uumpisa pa lamang ako, Marga. Sagot niya. Pero sa loob-loob niya ay napakasaya nga rin niya. Noong nagsimula na nga ang matinding pagsasanay, araw-araw ay dumadaan siya sa napakahirap na routine. Maagang pagising, pagtakbo ng ilang kilometro, pagbubuhat ng mga napakabigat na bagay, at iba pang pisikal na pagsasanay. 1, 2, 3. Bilisan mo, Camille.
Sigaw ng kanilang training officer. Hingal na nga siya, pero hindi pa rin siya sumusuko. Hindi siya maaaring sumuko. Sa isang pagsasanay, tinawag siya ng isa sa mga kasama niyang lalaki. Camille, sigurado ka ba? Kaya mo to? Ang late mo kasi eh. Pabirong sabi nito. Ngumiti lamang siya. Hindi siya papayag na muling maliitin. Huwag mong husgahan ng isang babae sa laki ng katawan niya. Sagot niya. Bago niya ipinakita ang galing niya sa pagsasanay. At unti-unting nakuha niya ang respeto ng kanyang mga kasamahan. Makalipas pa nga rin ng ilang buwan, nagtapos siya na mayroong mataas na marka. Sa katunayan, isa nga rin talaga siya sa mga pinakamagaling sa kanilang batch. Sa kanyang graduation ay nandoon din si Marga. Umiiyak sa sobrang tuwa. Ibang-iba ka na talaga, Camille. Sabi nito habang niyayakap siya. Umiti siya at tumingin sa malayo. Oo, Marga. Hindi na ako ang dating Camille. Ngayon, alam ko na talaga ang halaga ko. At sa mga sandaling yun, alam niyo nagsisimula pa lamang ang tunay niyang kwento. Isang kwento ng tagumpay, tapang, at muling pagbangon. Maagang dumating si Camille sa kampo. Mas maaga pa nga sa itinakdang oras ng pagsasanay. Pinagmasdan niya ang paligid, ang malalawak na open field, ang matataas na puno na nagbibigay lilim sa mga barracks, at ang mga kapwa niyang trainees na abala sa kanilang paghahanda. Hindi pa nga rin siya makapaniwala na nandito na siya. Na sa wakas ay opisyal na nga siyang bahagi ng hanay ng mga sundalo. Ito na nga talaga ang simula. Bulong niya sa kanyang sarili. Pero hindi naging madali ang pagsisimula. Sa unang araw pa lamang ng training, nakita niya kung gaano kahirap ang buhay sa loob ng kampo. Ang kanilang umaga ay nagsisimula bago pa sumikat ang araw. Sa tunog pa lamang ng sipol ng kanilang instructor, lahat sila ay kailangan nakahanay sa field. Handa para sa warm-up exercise. 5 kilometro! Takbo! Sigaw ng instructor. Walang nagrereklamo. Lahat ay agad na kumikilos. Tumatakbo sila nang hindi bababa sa 5 kilometro. May dalang napakabigat na gear sa kanilang katawan. Ramdam ni Camille ang bawat pintig ng kanyang puso, ang panunuyo ng kanyang lalamunan, at ang pagod na unti-unting lumulukob sa kanyang katawan. Makalipas pa nga ang ilang buwan ng muling pagsasanay, dumating na nga ang araw na pinakahihintay nila. Ang kanilang unang aktwal na misyon. Tumayo ang kanilang commanding officer sa harapan nila. Ngayong araw, itatalaga kayo sa isang simulated operation. Ito ay isang pagsubok kung handa na kayong tumanggap ng tunay na misyon. Ang lahat ng gagawin nyo dito ay magiging batayan kung sino sa inyo ang makakapasok sa mas mataas na ranggo. Naiintindihan ba? Paliwanag ng kanilang commanding officer. Kita niya ang tensyon sa kanilang mga mata. Alam niyang hindi biro ang pagsubok na ito. Camille, ready ka na ba? Tawag ng isa sa kanyang mga kasamahan na si Luis. Tumingin siya kay Luis at tumango. Oo naman, handang-handa na. At doon nagsimula ang kanilang unang pagsubok. Isang senaryo kung saan kailangan nilang sagipin ang isang bihag sa gitna ng isang simulated war zone. Habang gumagalaw sila sa ilalim ng dilim ng gabi, ramdam ni Camille ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Wala na siyang oras para kabahan. Kailangan niyang ipakita na kayang-kaya niya ito. Camille, ikaw ang magsisilbing scout. Ikaw ang mauna. Utos ng kanilang team leader. Tumango siya. Dahan-dahan siyang gumapang sa damuhan.
Nagmatsyag at hinanap ang posibleng lokasyon ng bihag. Noong matukoy niya ito, agad niyang ibinigay ang impormasyon sa kanyang grupo. Sa kabilang gusali, may 2 bantay sa labas at 3 sa loob. Bulong niya. Good work, Camille. Handa na tayo para sa pag-atake. Sagot ng team leader. Noong magbigay ng hudyat ang kanilang superior, mabilis nga silang kumilos. Sa loob ng ilang minuto, nagawa nilang pasukin ang gusali at ligtas na mailabas ang bihag. Pagkatapos ng operasyon, lumapit ang kanilang instructor sa kanila. Impressive! Magaling! Napakagaling ng teamwork nyo. At ikaw, Camille, maganda ang instinct mo. Malayo ang mararating mo. Sabi nito. Napangiti si Camille. Para sa kanya, isa itong patunay na nasa tamang landas na nga siya. Pagka-uwi niya sa barracks, umupo siya sa kanyang kama at napatingin sa kanyang mga kamay. Bigla niyang naalala ang nakaraan. Parang kailan lang ay umiiyak lamang siya sa isang madilim na silid. Iniisip kung mayroon pa nga ba siyang halaga. Ngayon ay nandito na siya. Isang sundalo. Isang tao na hindi kailanman papayag na maliitin at apihin pa ng iba. Ito na talaga ang simula. Bulong niya sa kanyang sarili. Mabilis na lumipas ang mga buwan. At sa bawat araw na ginugugol ni Camille sa kampo, lalo niyang nararamdaman ang pagbabago sa kanyang sarili. Hindi na nga siya ang mahina at palaging umiiyak na babae noon. Hindi na siya ang babae na palaging umaasa sa pagmamahal ng iba para maramdaman ang kanyang halaga. Ngayon, siya ay isang nangganap na sundalo. Matatag, disiplinado, at mayroong matibay na paninindigan. Isang araw, habang abala siya sa routine drills, tinawag siya ng kanyang commanding officer. Private Santos! Sigaw ng opisyal. Mabilis siyang sumaludo at lumapit. Sir, yes sir! May magandang balita ako para sa iyo. Sabi ng opisyal na mayroong bagyang ngiti sa kanyang muka. Ikaw ang isa sa mga napili para sa isang espesyal na training program para sa Elite Forces. Hindi ito basta-basta. Kailangan mo talagang galingan dito. Tanging pinakamahusay lamang talaga ang nakakapasa dito. Handa ka bang tanggapin to? Nanlaki ang mga mata ni Camille. Hindi niya akalain nang mapapansin siya sa ganitong paraan. Ang pagiging bahagi ng Elite Forces ay isang malaking karangalan. Pero alam rin niya na kasabay ng pagkakataong ito ay mayroong mas matinding pagsubok. Yes sir, handang-handa po. Sagot niya na walang pag-aalinlangan. Magaling, mag-impake ka na. Lilipad ka na papunta sa training facility. Sagot ng opisyal. Hindi mapigilan ni Camille ang kanyang excitement. Hindi niya akalain na sa loob lamang ng maikling panahon ay darating siya sa ganitong punto. Ilang araw pa ang lumipas at dumating na nga siya sa bagong training facility. Mas malaki ito kaysa sa kampo kung saan siya nagsanay at hindi rin lingid sa kanyang kaalaman na mas matindi pa nga ang mga pagsasanay na kanyang kakaharapin dito. Welcome dito, sabi ng isa sa mga senior trainers habang pinapanood silang dumating. Dito, hindi lang pisikal na lakas ang susubukin namin. Mas lalo namin susubukin ang inyong isipan. Ang sino mang hindi handa, maaari nang umalis ngayon at umuwi. Walang umalis. Lahat sila ay nakatayo pa rin, determinado at handang harapin ang hamon. Sa unang araw pa lamang, nagkaroon na nga kaagad ng matinding pagsubok. Push-ups, 200 counts, walang hihinto.
Sigaw ng trainer. Habang ginagawa nila ito, nakita niya kaagad na ang ilan sa kanyang mga kasamahan ay halos bumigay na nga sa pagod. Ang iba ay napaupo na sa lupa, hindi hingal at hindi na makagalaw. Makalipas nga muli ang ilang buwan, matapos ang matagumpay niyang pagsasanay, nabigyan siya ng pagkakataon na bumisita sa kanilang bayan. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming pagbabago sa kanyang buhay, nagkaroon siya ng pagkakataon na bumalik kung saan nagsimula ang lahat. Sa isang gabi, nagpa siya siyang pumunta sa isang bar para mag-relax. Hindi niya inaakala na sa lugar na yun, muli pa lang magkukrus ang landas nila ng kanyang dating asawa na si Harold. Habang umiinom siya ng isang baso ng alak, may lumapit na isang lalaki na mayroong bagyang lasing na itsura. "Miss, mukhang nag-iisa ka. Gusto mo bang magkaroon ng kasama?" Sabi ng lalaki. Napakunot ang noo niya. Pamilyar ang boses nito. Noong lumingon siya, hindi siya maaaring magkamali. Si Harold nga ito, ang kanyang dating asawa. Nanlaki nga rin ang mata ng kanyang dating asawa noong makilala siya. "Camille?" Tila hindi makapaniwala nitong sabi. Tinitigan lamang siya ni Camille. Walang emosyon sa kanyang muka. "Ikaw nga. Hindi ko akalain. Makikita kitang ganito. Ano? Naghanap pa ng sponsor?" Natatawang sabi ni Harold. Napangiti si Camille. Pero hindi ito isang ngiti ng saya. Isang malamig ng ngiti. Isang ngiti ng tao na hindi natitinag ng masasakit na salita. "Hindi ko kailangan ng sponsor, Harold. Hindi ko na kailangang umasa sa ibang tao para mabuhay," sagot niya. Napailing si Harold. "Come on, Camille. Alam kong mahirap ang buhay mo. Sabihin mo lang. Babayaran kita kahit magkano." At yun ang naging huling straw. Mabilis na kumilos si Camille. Sa isang iglap, hinawakan niya ang kamay ni Harold at binali ito sa likuran. "Aray! Camille! Bitawan mo ako!" Sigaw ni Harold. "Kanina ka pa, Harold. Kung ano nang sinasabi mo sa akin. Ano ang kala mo sa akin, bayaran? Kahit tinatawag mo akong bayaran, hindi ako sumasagot sa'yo. Pero ngayon, hawakan mo ako, hindi na ako papayag." Mabilis nga rin lumapit ang mga pulis na nasa bar at inaresto si Harold matapos makita ang komosyon. "Tingnan mo nga naman ng tadhana," bulong ni Camille habang pinapanood ang dati niyang asawa na tinutulak papasok sa patrol car. Hindi na nga siya ang dating Camille. Gulat na gulat nga rin si Harold nung sumaludo ang mga pulis kay Camille. At doon na nga rin niya nalaman ang katotohanan kay Camille. "Camille, hindi ko alam. Sundalo ko na pala ngayon." "Oo, Harold. Sundalo na ako. At sa pagkakataong ito rin, hindi na ako papayag na malilit mo pa ako. Hindi na ako papayag na apakan pa ako ng sinumang tao." Mula sa gabing yun, alam niyang wala ng sinuman ang makakita sa kanya bilang mahina. Siya na ngayon ang babaeng bumangon mula sa pagkakabagsak. At hindi na nga siya muling yuyuko sa sinuman. Matapos ang insidente sa bar, parang mayroong bumigat sa dibdib ni Camille. Hindi dahil sa nangyari kay Harold, bagkus dahil naisip niya rin kung paano kung hindi siya nagbago. Paano kung nanatili siya bilang mahina, sunod-sunuran sa iba, at patuloy na nagpapaloko. Ngayon, sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, ramdam niya na may patutunguhan siya. Siya na mismo ang may hawak sa kanyang kapalaran.
Makalipas pa nga ang ilang linggo, bumalik na nga rin si Camille sa kanyang kampo. Muling nagpatuloy sa kanyang serbisyo bilang sundalo. Sa loob ng maikling panahon, napansin ng kanyang mga nakatataas ang kanyang dedikasyon, husay at tapang sa bawat operasyon ng kanyang ginagawa. Nakilala nga talaga ng karamihan sa mga sundalo ang pangalan ni Camille. Dahil sa bawat misyon na ipinapagawa sa kanya, sinisigurado talaga niya na magiging maayos ang resulta nito, na naging dahilan ng sunod-sunod nga rin niyang promotion. Marami nga talaga ang nagulat sa tuwing makikita nila si Camille, lalong-lalo na ang mga tao na nangaapi at pinagtatawanan siya noon. Dahil ang dating Camille na mahina at walang narating sa buhay na kilala nila noon, ngayon napakagaling na ang sundalo at respetado ng lahat. Lahat nga rin ng kanyang ninanais ngayon malaya na nga rin niya nakukuha o nabibili gamit ang sariling pera na kanyang pinagpaguran. Mayroon na nga siyang sariling bahay, sasakyan, at ang lahat ng mga material na bagay na noon ay pinapangarap lamang niya. Isang araw, habang siya ay nasa kanilang bayan, ay bumaba siya ng kanyang kotse para pumasok sa isang grocery store. Pero noong papasok pa nga lamang siya, bigla niyang napansin ang isang lalaki na nakaupo sa gilid ng pintuan. Tila naghihirap na at kawawang-kawawa ang itsura. Noong titigan niya ito, nagulat talaga si Camille noong makita niya ang kanyang dating asawa na si Harold. "Harold, bakit ka nandito? Bakit nanlilimos ka?" Hiyang-hiya nga talaga si Harold noong makita niya si Camille. "Camille, ikaw pala yan." "Wala eh. Ganito na talaga ang buhay ko ngayon. Dahil sa mga ginawa kong kalokohan noon, napabayaan ko ang mga negosyo ko. Napabayaan ko ang mga kabuhayan ko. Hanggang sa unti-unti na akong bumagsak. Yun, walang-wala na talaga ako. Baon pa ako sa utang. Kaya hindi ko na rin alam kung paano pa ako mabubuhay. Patawad, Camille, sa mga ginawa ko noon sa'yo. Dati, palagi kitang minamaliit, niloloko at binabaliwala. Pero ngayon, nag-iba na ang sitwasyon. Ikaw na ang nasa itaas at ako naman ang lugmok sa buhay." Sa mga narinig ni Camille mula sa kanyang dating asawang si Harold, sa halip na matuwa dahil parang nakaganti na nga rin siya sa mga nangyari, inaawa nga rin siya dito. Alam niya sa kanyang sarili na kahit papaano ay mayroon silang pinagsamahan at nakatulong nga rin sa kanya ito noon. Kaya sa halip na pagtawanan at gantihan ito, mas pinili nga ni Camille na mag-abot dito ng konting tulong. "Sige Harold, tanggapin mo to. Sana makatulong yan sa'yo kahit papaano. At sana rin, magbago ka na. Huwag mo nang ulitin ang mga pagkakamali mo. Kalimutan na lang din natin ang mga nangyari noon. Magsimula tayo ng kanya-kanya nating buhay. Sige na, mauna na ako sa'yo." Gulat na gulat nga talaga si Harold sa ginawa ni Camille. Hindi nga kasi niya akalain na sa kabila ng mga kasalanan niya noon kay Camille, tinulungan pa nga rin siya nito ngayon. Simula noon, mas naging maayos pa nga ang buhay ni Camille. May mga pagsubok man siyang pinagdadaanan, nanatili pa nga rin siyang matapang. Naging inspirasyon nga rin talaga siya sa karamihan. Dahil kung noon ay kilala siya bilang mahinang babae, ngayon naman, napakatapang na nga rin talaga niya. At nagawa pa nga rin niyang maabot ang kanyang mga pangarap kahit na akala ng iba ay huli na para dito. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ng babaeng si Camille. Sa kwentong ito ay pinapaalam sa pamamagitan ng pagsusumikap at paniniwala sa sarili, mapagtatagumpayan natin ang lahat. Hadlangan man tayo ng iba, pero kung naniniwala tayo sa ating sarili, ay maaabot pa rin natin to. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat
sa kung gaano tayo nadapa, kung hindi sa kung paano tayo bumangon at muling lumaban. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV,